Meron akong sorpresa para sa'yo. Ang ganda. Napakabait mo naman sa akin, Roman. Kung minsan tuloy, natatakot ako. Saan ka natatakot? Wala. Basta sa binigay mo to sa akin, lalo mo akong pinaligaya. Angela, magiging iyo ang kaligayahan niyan habang panahon sa piling ko. Ate, ito bang bigay sa'yo ni Roman? Oo. Ay. Ang ganda, no? Oo, ang ganda. Paano saan? Ipakita ko to. Huwag mo nang istorbihin yun, natutulog na yun. Bukas na lang. Ay, alam mo, Vicky, niyaya na akong pakasal. Oo, anong sinagot mo? Siyempre, kailangan ko muna ng opinion niyo, no? Ano sa tingin mo? Mahal mo ba siya? Siguro? Buenos dias, Papa. Hi, Ma. Magkape ka muna. Mamaya na lang, Mama. Papa, gusto raw niya ako makausap, sabi ng katulong. Roman, nung umuwi ka kagabi, sabi ng mama mo, nag-usap daw kayo na may balak ka ng pakasal. Pa, sapat na ang nalalaman ko tungkol sa kanya para matiyak ko sa sarili ko na siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Roman, kilalang kilala namin ang kanyang pamilya. Katunayan, malapit ang iyong papa kay Senon Bautista. Ganun naman pala, Mama eh. Bakit siya pinipigil ang mga plano ko? Dahil ampun lamang si Angela? Hindi namin sinasabi yun, Roman. Ganun na rin yung Papa. Hindi ba? Roman, totoong lumaki siya sa piling na mabubuting tao. Mga taong mararangal. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro kung anong klaseng babae siya at kung saan siya nagmula. Nakakagulat kayong dalawa talaga. Buong buhay ni Angela, ang bagay na yan ay naging sagabal sa kanyang ginagawa. Kawawa naman siya. Kasalanan ba niya kung naging isang ampon lamang siya? Anong kinalaman ng kanyang nakaraan sa kanyang pagkatao ngayon? Ginusto ba niya na iniwan siya sa isang bahay ampunan para damputin ng mga Bautista? Iniisip lang namin ang iyong kapakanan, Roman. Meron din akong sariling pag-iisip at hindi mga kuro-kuro ang magbabago na aking desisyon. Meron kayong desisyon, meron din akong sariling desisyon. Bakit naman aalis ka pa? Ano na ba yung 2 linggo? Yun na nga 2 linggo. Angela, importante sa akin na ma-establish kong sarili ko sa mga taong may impluensya sa probinsya namin. Dapat maipakita ko sa kanila na meron akong kakayahan sa pagpasok sa politika. Naintindihan ko, Roman. Pasensya ka na sa akin, ha? Roman, I love you.
Hello! Hoy! Benji! Mabuting dumating ka kaagad. Dito na ako sa Pilipinas. Ayoko sa Amerika. Oh, tumaba ka. Teka lang, mama. Sana. Ganun ba? Halika na. Manang! Manang! Carlo? Carlo! Naku! Kumusta ka na? Mabuti naman kayo naman kamusta na kayo? Eto, sa awa ng Diyos, mabuti rin. O ikaw, kumusta ang buhay sa Amerika? Okay naman. Si Mama. Ah, Ma! Ma. Ma. Halika. Hayaan niyo, Ma. Hindi na ako babalik sa States. Hindi ko na kayo iiwanan. Yan na ba talaga ang iyong pasya, Carlo? Ma, gusto ko lang naman makasama yung anak ko eh. Si Artie. Pero, pwede naman na sumama sa'yo si Artie sa San Francisco. Ma, nakita ko ang paglaki ni Artie sa Amerika kasama ang mga kano. Hindi ko gusto ang mga ugali nila. Kung mananatili ka rito sa Pilipinas, nandirito pa rin ang isa pang salot. Hindi na natin problemahin si Rina. Oportunista ang iyong asawa. Maaring gamitin niya si Artie para i-blackmail ka. Ma, kaya kong sabayan si Rina sa kanyang kalokohan. Pero hindi mo gagawin. Ayaw ko magpakumbaba ka nang dahil lamang sa kanya. Kamusta na siya? Kung ano-ano mga skandalong dumarating sa aking tenga tungkol kay Rina. Wala na akong pakialam, Ma, sa mga iskandalong pinagsasabi ni Rina. Alam ng lahat na siya pa rin ang iyong asawa. Kaya kung ano man ang kanya mga pinaggagawa, bumabalik pa rin yan sa iyong pagkatao. Manhid na ako sa kalokohan ni Rina eh. Concerned ako ngayon sa aking anak. Kamusta na po yung bata? Bakit hindi mo tanungin ang iyong sarili kung ano ang maaaring mangyari sa isang bata na naging biktima dahil sa kapabayaan ng kanyang mga magulang? Minadali mo ang iyong buhay. Gumawa ka ng anak. Kayong hindi mo kayang disiplinahin ang babaeng ginawa mong ina. Ma, kararating ko lang. Ilang ulit pa bang maririnig ko yung sermon na yan? Uulit-ulitin ko sa'yo. Matalino kang tao. Pero pagdating sa babae, mapuro lang utak mo. Lola? Lola? Daddy? Daddy? Artie! Daddy! 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 Oh! Halika na! Kamusta ka na, anak? Mabuti po. Kayo po, Daddy. Okay. Alam mo, Daddy, Oh. miss na miss kita. Ikaw, Dad, na-miss mo ako? Oh, syempre, na-miss din kita, anak. At marami rin akong pasalubong para sa'yo. Catch! Ya, Mina! Dali! Oh, ito! Oh, saan ka punta? Ha? Oo! Halika, yung bola. Iba na lang. Yung bola! Eh, hindi ba? Kalimutan mo na yun. Iba na lang. Daddy! Pagod na ako. Wala tayo iba! Ah, Sige na! ito. Halika. Iba na. Dad! Halika. Ito na lang yung aeroplano Ito. Awag na, ito lang. Paliparin natin to. Ito. this is such a pretty sight. I think I'm going to cry. Mami!
Mami! Mami! Please, huwag mo naman ako hawakan. Ang dumi-dumi mo, hindi ka pa naliligo, may lakad pang mami. Pagbigyan mo na yung bata. Gusto ko lang halikan yan eh. Suddenly, you're a concerned father. Now, I'm really gonna cry. Wala ka sa posisyon makipag-bargain sa akin. Anak ko si Artie at may equal rights din ako sa kanya. Determinado ka pa yata magkagastos sa abogado at paabutin to sa korte. Kung kinakailangan. Bahala ka. Ikaw ang umiwan sa akin. Ikaw ang nag-abandon sa amin mag-ina. Gusto mo bang malaman ng lahat ng tao kung bakit kita iniwan? Carlo, sa dami ng mga kwentong kumakalat sa akin dito sa Maynila, sigurado ako na yan sinasabi mong iskandalo ay lumang balita na yan sa marami. Bahala ka, Carlo. Gusto ko lang masettle to ng walang mga drama-drama at mga fireworks pa. Pero ikaw pala tong interesado sa gulo. E di, hindi kita didisappoint sa mga bagay na yan. Alam mo, Rina, mula nung nag-asawa tayo, hindi mo naman pinahalagahan ang ating pagsasama eh. Isa lang naman ang tingin mo sa akin eh. Libreta ng bangko. Hoy, Carlo. Kung totoong tinumbasan mo ng pera ang pagtingin ko sa'yo, dapat lang yun. Kabayaran yun sa lahat ng nakuha mo sa akin. Kasama ng serbisyo ko bilang asawa at kalaro mo sa kama. Pwede ba, Rina? Huwag ka nang babalik dito. Bakit? Hindi naman ako sabik na makita ka. Pati yung ina mo, hindi ako sabik. Kung ayaw mo magawi ako dito sa palasyo niyong mag-ina, pwede ba? Pakihatid na lang yung bata sa bahay ko. Marami naman kayong aliping palamunin dito eh. Oh, kumusta lakad mo? Nakausap mo asawa mo? Why do you think meron na naman akong migraine? But I'm telling you, you're just wasting your time. Just shut up, Albert, okay? Rina, hahanap at hahanap ng gulo yan si Carlo para makabawi sa'yo. Siya ang may atraso sa akin. Ako ang bumabawi. Rina, hindi mo may dadaan sa init ng ulo ang lahat ng mga bagay na yon. Albert, please, please don't tell me what to do, okay? Yan ang ayoko eh. Yung dinidiktahan ako eh. Yung sinasabi sa akin kung anong tama ko, anong mali. Anong pagkala niyo sa akin walang utak? Teka. Ba't biglang umiinit ang ulo mo For eh? 5 long years, wala na ako narinig sa pamilyang yun kundi masama akong babae. Well, I'm sick and tired of it all. Ayoko na. From now on, I'm going to do what I feel is right and what I think is right. Ang guluhin ng buhay ng iyong asawa at anak? Bakit? Nung napakaraming taong inuutos-utusan lang ako ng pamilyang yon, akala mo ba hindi sinisira ang buhay ko? Sa dami ng humiliation, the amount of pride na nilulok ko dahil lamang daw hindi kami magkauri at minamata-mata nilang pagkatao ko. O hindi pa pang gugulo yun? Nabato na ako, Albert. Ngayon maniningil na ako. Pagbabayaran nilang bawat minutong ginawa nilang impyerno ang buhay ko. Up to the last centavo. Carlo! Wow, Uy. long time no see. Thank you for coming. Kumusta ka na? Eto, mabuti. Ikaw, kumusta? Galing kang Amerika. Oh, how's America? Doon pa rin ang Amerika at alam mo ba, ang dami palang Amerikano ron. Natural. Ikaw talaga. Kaya nga insisted na talagang pumunta ka. And I learned from Tita Natividad that you're back. Kaya ang sabi ko, hindi naman yata pwedeng walang favorite Carlo ko. Uy, dahan-dahan ka sa pagsasalita. Baka marinig ka ng asawa mo, mag-aaway kayo nun. Naku, pabayaan mo ang paminsan-minsan ma-insecure naman, ano? Sino ba ang mga nandito? Well, as usual, same cast. Iba lang ang damit nila. At syempre, naghahanap ng bagong topic of conversation. Now that you're a bachelor, I think I'm going to introduce you to some of my friends. Come on. Teka muna, Sofia. Kalalabos ka lang sa isang guloy, papasok mo na naman ako sa problema. Pambihira naman to. Depende naman yan sa babaeng mapipili mo eh. And I think this time, I'm going to help you in choosing your next victim. Wag na. Nabiktima na ako eh. Ay naku, wag mo nang pansinin yun. Napakalaki na nga ng problema eh. Kaya kailangan ng dalhin sa korte. Ay naku, alam mo Carlo, I think panalong-panalo ka na. Hindi naman sikreto yung kalokohan ng wife mo eh.
Teka muna. Alam mo ba kung sino yung kinakalantari ng asawa mo? Sophia, ayoko nang marinig yan. Okay, enjoy the night. Feel at home dahil hindi ka naman iba rito, okay? Asikasuhin ko muna yung ibang bisita ko sa labas, ha? Okay? Sige. Ben! Carlo! Carlo! Ano pare, kamusta ka na? Eto, mabuti. Ikaw, kamusta ka? Okay naman pare, kamusta na golf mo? Eto, ganun pa rin, pare. Walang nangyayari. Pare, long time no see ah. O balita ko, naging professor ka nung umalis ako. O professor ka na ngayon. Professor ka na ba? I wanted to do that, kaso pare, walang mangyari sa plano ko eh. Ikaw, kamusta ka na? Well, ito pa rin. You're looking good, ha? Thank you. Balik Pilipinas. Nice, pare. Oh, siya nga pala. This is my friend, Vicky. Vicky Bautista. Si Carlo. Hi. Hello. Parang... Hindi, akala ko lang siguro. Meron kasi ako naalala tuwing makikita ko siya eh. Did we meet before? Oo, I don't think so. mga 13 years old pa lang ako noon. Sa Baguio Country Club. Nag-golf pa nga kayo noon. Ay, ha? Baguio? Yung batang may ice cream na nahulog, tapos binalhan mo ng bago. Oo! Ikaw yung... Bata ka pa nun ah. Ilan taon ka nun? 13. Oo. Naku, ang tagal na nun. Eh, naalala ko nung binigay sa'yo yung ice cream, bigla ka tumakbo. Mahihain ka pa nun eh. Siguro ngayon, matanda ka na. Hindi ka na mahihain. Mahihain pa rin. O sige punta muna ako sa barkada ko. Excuse me. Uy, Ah, napatanga ka. Alam mo, Carlo, mabait na bata yan. aha. Brandy, sir? Oo. Sir? Salamat. Welcome. Hi. Do you mind? Sure. Sit down. Thank you. Napakahaba ng gabi, no? Pardon? Sabi ko napakahaba ng gabi. Mukha na ba akong natutulala? Pansin ko. Kasi alam mo, I hate parties like this. Aha. Bakit ka nagpunta rito? Napilitan. Ikaw, nag-e-enjoy ka ba sa mga sosyalang ganito? Well, nung araw. Pero ngayon, medyo nagsawa na ako sa ganyang klaseng happening eh. Lumarating din naman sa buhay ng isang taong ganyan eh. Eh, ba't nandito ka ngayon? Gagamitin ko yung excuse mo. Napilitan lang. Ako nga pala. Ako nga pala si Carlo Roselio. Alam ko. Familiar kasi ang mukha mo eh. Nagbabasa rin kasi ako ng mga society columns. Kahit na isinusumpa ko ang mga parties na isinusulat nila. Ako nga pala si Angela Bautista. Anak ni Sinon Bautista. Bautista. Kapatid mo si Vicky? I guess so. We have the same father.
Sayang naman ang gabi. Are you sure you want to stay here and get bored? May plano ka ba? Oo. Gusto kong lumabas. Tayong dalawa lang. Kaya lang, magpapalit muna ako ng damit kasi medyo uncomfortable na ako dito sa suot ko eh. Okay ba? Sure. Nice ring. Ito ba? Aha. Ano ba yan? Engagement ring ba yan o pinigay sa'yo ng lola mo? Niregalo. Ah, napakaswerte naman niya. Sana alam niya, no? Ah, so, kailan ba ang date ng kasal ninyo? Tentative. Ha? Bakit naman? Sana. Ah, wait. Let me guess. Siguro nag-iipon ano? Oo. Nanlakas ng loob. Lakas na loob, ah. I'll drink to Cheers. that. Alam mo, mahirap kasing magkamali eh. It's bad enough na ma-heartbroken ka before marriage. Mas lalo sigurong masakit kung magkabukuhan kayo matapos ang seremonya sa simbahan. You should know that. Ako kinakabahan na sa'yo, ah. At marami ka nang nalalaman tungkol sa akin. Teka nga muna. Ikaw ba na-heartbroken na? Maraming beses na. That's why I've stopped counting. Wow. Accident prone ka pala. Ibang klase kasi ako kung magmahal eh. Walang pre, no? Bigay todo. Sabi nga ng mga kaibigan ko, mali raw yon. Dapat daw hinay-hinay. Pero hindi ako naniniwala ron. Aba talaga palang sasaktan ka niyan. Mas lalo na't bukas na bukas ka agad ang dibdib mo sa isang tao. At hindi ka pa nakakasiguro sa kanya. But what's the point? Nang ano? Kung magmamahal ka rin lang naman, ba't hindi mo pasagarin? Kung ibibigay mo rin lang yung puso, pagkatapos ingat na ingat ka sa bawat salita mo at galaw, sana hindi na lang. Grabe ka naman pala, no? Like I said, iba ako kung magmahal. Gusto niyo syrup? Naparami yata. Oh, nakita mo na. Kung nagpaiwan ka dito sa bahay, hindi ka nakapag-enjoy. Nagkataon pa. Ate, hindi mo pa na ikukwento. Saan ka ba nagpunta kagabi? Hanap ako sa'yo ng hanap, iniwan mo na ako. Oh, paano ka nakauwi, Vicky? Hinatid ho ako ni Maribeth. Saan ka ba nagpunta? Lumabas kami ni Carlo. Ay, alam mo ba, he's a very nice guy. And he's very interesting to talk to. Ate, sinong Carlo? Ito naman, alam mo naman kung sinong Carlo ang sinasabi ko, si Carlo Roselo. Carlo Roselo? Narito ang anak ni Natividad. Akala ko ba'y nagpunta siya sa Amerika? Umuwi ho rito, Dad, para asikasuhin yung kaso nilang mag-asawa. Alam mo, kawawang lalaki yan. Kasi naman siya. Yung pambabaeng yan ang, ano pangalan nun? Si Rina ho pa? Rina. Siya pa ang kanyang pinakasalan. Alam mo, sa tingin ko, may tama yung babaeng yan. Kung kani-kanino kasing lalaki kumabit eh. Kawawa naman siya. Ayang na lalaki. Naisahan pa si Carlo. Oh, ito. Ayoko niyan. Kaya mo? Ayun o, Dad! Ayun! Dali! Dali! Yan o! Bike! Yan! Bike! Yan na naman? Ang mahal-mahal yan, ah. Yan ang gusto ko eh! Diba sabi mo, Dad, lahat ng gusto ko, bibilin mo? Oo nga, pero meron ka na yan sa bahay at mas malaki pa dyan.
Ayoko na nung bulok yun eh. Eh, yun naman pala ang gusto ng anak mo eh. Eh, di bili mo. Oh, Angela. Ba't ka napadpad dito? Hi! Eh, kasi tumawag ako sa inyo. Ang sabi sa akin, nandito raw kayo. Kaya sumunod ako rito. Hi! Gwapong bata, what's your name? Arthur po. Pero Arthur. my friends call me Artie. Artie, gusto mo yon? O sige, kunin mo na. Tapos kung gusto mo pa, pumunta ka ron, ako magbabayad. Totoo po? Daddy, buti pa siya. Mabait. Ikaw, kuripot. Alam mo yung anak kong yan. Palagi ko mas spoiled yan pag madalas mong kasama yan. Alam mo, ganun ako sa mga taong sa tingin ko magugustuhan ko eh. I make it a point na I spoil them. Ewan ko ba doon ako naliligayahan eh. Alam mo, tama ang papa eh. Bihira ang mga lalaking katulad ni Carlo. Kasi alam mo, karamihan ng mga lalaki ngayon, mga gwapo nga pero wala namang laman ng mga utak. Ngayon, yung mga matatalino naman, kailangan pa yatang ipikit mo ang isang mata mo para masikmura mo ang mga itsura nila. Pero alam mo, iba si Carlo eh. Gwapo na. Matalino pa. At napakasarap na kausap. Alam mo, ibang-iba siya. Alam mo, pag kaming dalawa ni Carlo ang magkasama, wala kaming ginawa kundi magtawanan ng magtawanan. Ang saya-saya namin. Mama Angela, O ano, bakit? may telepono ho, long distance ho, para sa inyo. Kanino galing? Ang sabi po, si Sir Roman po, mula po sa Zamboanga. Puisit na yun. Ah! Sabihin mo lumabas ako kasama ng mga barkada ko. Wala ako rito, dali! Opo. Sige na! Labas na, ano ba? Ate, that was his third call. Bakit ayaw mong sagutin si Roman? Baka nagwo-worry na yun ngayon sa'yo. Ha? Ito ba naman tanda kong to'y magwo-worry pa siya sa akin? Kailangan niya pang malaman kung saan ako pupunta at kung anong gagawin ko. Pwede ba, Vicky, hindi ako katulad mo? Kaya-kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Good night. Ang hindi ko lang masikmura, nagpunta ako sa Amerika. Dito siya, karoon siya ng lalaki. At 6 na buwan pa lang ako ron. Nalaman ko, nagkahiwalay na sila. Alam mo, hindi ko maisip kung paano nagagawa ng ibang babae yung ganun. Yun ang tanungin mo tungkol sa mga bagay na yan. Ah! It can only mean one thing. Hindi niya alam ang gusto niya, kaya pa iba-iba ang isip niya. No. Alam niya kung anong gusto niya. At huwag ka na mag-isip. Iba-iba ang gusto niya. Ah! Agresibo ah. Sobra. Alam mo, hindi ako naniniwala dyan eh. Dahil naniniwala ako na lahat ng babae, kahit na ano pang gusto nilang palabasin sa publiko, isa lang ang makakapagpaligaya sa kanila at yun ang pangangalaga ng isang lalaki. Hindi mag-a-agree ang asawa ko sa'yo. At naniniwala rin ako na lahat ng lalaki, kahit na sino pa sila, nangangailangan din ng pag-aalaga. Bakit? Kayo rin mga babae, di ba? Depende sa pag-aalaga. Yung boyfriend mo, What about him? inaalagaan ba siya? Ni hindi nga niya ako kilala eh. Kung sa bagay, kahit na nga mga mag-asawa, hindi pa rin nila tunay na nakikilala ang pagkatao ng isa't isa. Di ba? Dad, gusto ko kasing gumaling ka agad eh. Dapat inumin mo yan. Kasi naman ikaw eh, kung kailan ka pa nagkaedad eh. Tsaka ka pa nagmaneho ng matulin. Ayan, nabangga ka tuloy. Sige, sisihin mo ko. Sige. Dad, napag-uusapan lang. Kaya naman ako ganito. Dahil gusto kong gumaling ka kaagad. Dahil mahal na mahal kita, Dad. Alam mo namang mahal na mahal kita.
Kasi naman, kung si Vicky ho ang aasahan natin para alagaan kayo, wala hong mangyayari. Pagpasensyahan mo na kapatid mo. Batang isip yan eh. Batang isip. Babata-batang isip lang ho yun, pero nasa lubang kulunon. Ma'am? Oh, Ma'am, may bisita ho kayo. sino? Si Sir Roman po. Si Roman? Akala ko ba'y 2 linggo mawawala yan? Yun din nga ho ang sabi niya sa akin eh. Ano po ang gagawin ko? Papapasukin ko po ba? Hindi ho, wag na. Paghintayin niyo na lang siya sa labas. Ako na lang ang haharap sa kanya. Sige po. Ayokong maistorbo niya ang daddy Opo, ko. ma'am. Opo. Ba't ganon? Buhat nang dumating ako wala man lang akong naramdaman na excitement sa'yo. May problema ka ba? Kanina ka pa walang kibo. Ba't naman kailangan magsalita ako? Wala naman ako sasabihin sa'yo importante. Hayaan mo, next month at this time, nasa Europe na tayo nag-honeymoon. Katunayan nga niyan, inaayos na ng travel agent yung itinerary natin. Siguro magandang tumuloy muna sa London. Pagkatapos, siguro maganda tumuloy sa... Ikaw, saan mo gusto? Roman, ba't ba... Kailangan parating ako na lang ang nagdedesisyon. Wala ka bang sarili mong utak? I just want us to be... Roman, marami akong problema. Marami akong iniisip. Para naman asikasuhin ko pa yung honeymoon na yan. Aba, kailangan pag-isipan mo yan. Honeymoon natin to Hindi yan ang gusto kong isipin eh. Hindi ang kasal na yan ang gusto kong isipin. Hindi ang honeymoon na yan. Iba ang problema ko. Rina, you realize, of course, that your demands are ridiculous. Tito Manolo, kinukuha ko lang naman ang dapat para sa akin eh. After all, I've spent some of the best years of my life with your nephew. Ilan ba kaming hinatian mo ng best years of your life? Carlo, we're talking as professionals here. Yung mga opinion mo, itago mo na lang sa iyong sarili. Sana nga'y wag na natin palakihin tong usapan. Hindi naman kailangan umabot pa ito sa korte. Where both parties concerned will be uncomfortable and... Kaya nga, ngayon pa lamang, tatapusin natin ito. At bago ka magsalita, Rina, I suggest na ipakita mo muna ang laman ng sobrang ito sa iyong abogado. As you can see, ang efficiency ng hinire naming detective ay above merely commendable. Reyna, huwag ka na maghahanap ng sakit pa ng ulo. Tinatakot ba ninyo ako? Hindi namin estilo ang manakot ng tao. Unless, yan ang gusto mong response sa ating pag-usap. Sige. Pero sa akin pa rin mapupuntang bata. Do you think sa ebidensyang ito, ibibigay pa rin ng korte sa'yo si Artie? You're not even fit to take care of yourself. Sabihin na natin panigang kayo ng korte. Pero bago mo makuha ang anak natin, isinusumpa ko, Carlo. Mas madali pang dumaan ka sa butas ng karayom. Tayo na, attorney. Ay. Mukhang napasyal ka. Pasensya ka na, Carlo, ha? Kaya lang, wala kasi akong mapaghingahan ng sama ng loob ko, eh. Bakit? May problema ba? Si Roman, eh.
Nagkausap kami. Hindi ko masabi sa kanya. Wala na akong feeling sa kanya. Oh, bakit naman? Akala ko ba engaged na kayo? Di ba malapit na kayong ikasal? Noon yun. Pero, nawala ang lahat ng nararamdaman kong damdamin para sa kanya. Simula nung makilala kita. Roman, wala na akong maidadagdag pa sa mga sinabi ko sa'yo. Roman, ginagawa ko lang ito upang lalo tayong makaiwas sa disgrasya. Disgrasya? Anong disgrasya ang pinagsasasabi mo, Angela? Hindi lamang nung makalawa, o nung isang linggo, o nung isang buwan tayong nagkakilala. Inalok kita magpakasal. Pinag-isipan mo at tinanggap mo, hindi ba? At ngayon tinatanggihan ko na. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Angela. Roman, ginawa ko na eh. Bakit? Roman, meron na akong ibang minamahal. Paano naman ako? Roman, nabuhay ka nang wala ako at mabubuhay ka nang hindi ako kapiling. Pagpapatunay ito na wala na tayo. Maraming salamat. Yun lang ang masasabi mo? Maraming salamat lang? Higitan ko pa riyan magiging kasinungalingan na. Roman, makakaalis ka na. Tama ang sabi nila. Kahit anong apelyido ang idikit sa pangalan mo, puti ka pa rin. Burak ang pinanggalingan mo. Kaya burak pa rin ang ugali mo. Roman, kung naririnig mo lamang yung sarili, siguro mababatid mo kung bakit pinili kong iwanan ka. Now, get out. I said get out! Hi, Roman! Ate, bakit si Roman parang galit? Tapos na ang story yon. Anong tapos? Hindi na matutuloy ang aming kasal. Fidel, baka pinasok na tayo ng magnanakaw. Espérame. Fidel, dali! Let's open the legs. At ano naman ang sinabi niya nung ipinagtapat mo sa kanya? Wala. Nagpasalamat pa nga siya eh. Hindi ba siya nagalit? Napag-isipan siguro niya na wala sa akin ang katangian na isang dapat mapangasawa ng isang politiko. Alam mo, Carlo, simpleng tao lang ako eh.
Ang gusto ko isang tahanan, mga anak, at ang pangangalaga ng isang lalaking mapapangasawa ko. Angela, hindi pa tapos ang problema natin. Huwag mong kalimutan, may asawa pa ako. Ba't hindi mo muna kausapin si Rina? I'm sure maiintindihan ka niya. Hindi mo kilala si Rina, Angela. Gagamitin niya lahat ng pagkakataong ito para makaganti sa akin. Ba't hindi mo muna subukan kausapin? Ngayon, kung hindi siya pumayag, huwag na nga muna natin pag-usapan yan. Hindi ka swimming muna tayo. Come on, let's swim! Sarap dito, no? Tayong dalawa lang. Solo natin. You're mine. I love you. Sino? My God, Carlo! And to think people have said that you made a terrible mistake in marrying me. Tapos, ang ipapalit mo sa akin, isa lamang Angela Bautista? My God! Isang bagay lang ang pinunta ko rito, Rina. At pwede ba huwag ka manlalait ng taong di mo kilala? Anong hindi ko kilala? I know that woman. I've heard enough about that bitch. The little that I know about her. Teka muna, huwag na natin pahabain to. Ibibigay mo ba sa akin ng diborsyo o hindi? You're in love, Carlo? Inaprubahan na ba ng dakila mong nanay itong romansa ninyo ni Angela Bautista? Ano naman ang pakialam mo sa mga desisyon ko? Wala ka na ron ah. Labas ka na ron. Okay. Pumayag ka sa mga kondisyones na gusto ko tungkol sa paghahati ng mga ari-arian. At kahit na bukas, pwede ka nang sumama dyan sa ampon ni Zenon Bautista. Pwede ba, Rina? Huwag na natin to paabutin pa sa... Gusto mo makapag-asawa uli? Pues, give me what I want and I'll give you your freedom. Hoy, hindi lang ikaw may karapatang lumigaya. Sino ba nag-umpisa ng gulo? Ako ba? O ikaw? Rina? O bakit? Ako si Angela. Am I supposed to be impressed? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Bakit ba ayaw mo kami bigyan ng kalayaan ni Carlo? At bakit ba nagiging sagabal ka sa aming dalawa? Angela, baka nakakalimutan mong ako ang asawa. At ikaw lamang ang aasa-asang kabit. Pwede ba sagutin mo ang tinatanong ko, Rina? Mahal ko si Carlo. O masaya ka na ba sa sagot ko? Not that you have to believe it, but Rina, huwag ako ang iyong kalabanin. ngayon ikaw pang matapang para manakot. Angela, baka dumating ang araw na akong pasalamatan mo sa ginagawa ko para sa'yo. Take my word, kung magpapakaulol ka sa isang lalaki, siguraduhin mo lang na siya ay may halagang ipaglaban. I'm telling you, my dear, you're making a mistake. Huwag ako ang iyong idahilan. Ba't ba ayaw mong pawalan si Carlo? Ano ba ang gusto mo? Ang pagsisihan ng ginawa niya sa akin. Ha? Hindi ka niya minahal. Akala lang niya yon. Pero... You're really out to impress me, aren't you? Angela, kahit nasabihin mo sa akin walang pagtinginsahan si Carlo, okay lang yon. Hindi ko siya pinagpapakamatayan at hindi ko rin siya hinahabol-habol. Pagsisisihan mo ito. Darating din ng araw. Ikaw rin.
Siya nga pala, Rina. Bakit mo pinag-iinteresan mo yung pera? Kailangan mo ba yun? Hindi naman yung halaga, Albert eh. Yung prinsipyo. Hindi ko na uulit-ulitin kung paano ako minata ng pamilya ni Carlo. Pero itong sasabihin ko sa'yo, talagang lalaban ako hanggat hindi nila pinagbabayaran ang ginawa nila sa akin. Sa bagay, problema mo yan. All I can wish you is good luck. Nakakasiguro ka ba sa desisyon mo, Iha? Tutuloy ba kayo kay Carlo, Dad? Hindi naman sa ganun. Ate, paano na si Roman? Wala na akong pakialam doon. Mula nang iniwan mo siya, kung ano-ano ng balita ang kumakalat tungkol sa pagwawala niya. Teka nga muna! Pananagutan ko ba yon? Ha? If he's not man enough para harapin ang mga problema niya, siguro mas mabuti nga hindi natuloy ang kasal naming dalawa. Angela, masakit ang ginawa mo eh. Totoo yon ba? Pero siguro kailangan pangalagaan ko ang sarili ko. Bago siya. Ah, ganun ba? Kaya pinagpalit mo kagad si Roman kay Carlo Roselio, hindi ba? Ha? Alam mo, ikaw alam ko kung saan nanggagaling ang mga panunumbat mo sa akin eh. Dahil ikaw, ingit na ingit ka sa akin eh. Naiinggit? Oo, naiinggit ka. Palibhasa kasi nung araw mo pa nilalandi-landi si Carlo, hindi ka naman pinatulan. Kasalanan ko ba kung ako nagustuhan niya? Hindi totoo yan, ate. Isa nga sa atin ang nagsisinungaling. At nasisiguro ko na hindi ako yon. Ikaw! Tumigil kayong dalawa! Wala kayong paggalang sa pagkain! Alam mo, ate, kung minsan hindi ko mapaniwalaan ang mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Hindi ka makapaniwala dahil hindi mo maharap ang katotohanan. Lalong-lalo na kung ikaw ang talunan. Control 87. Control 87, go ahead. Request ako please for phone patch. Roger, good lady. Commencing phone patch now. Tango. Hello? Ito ho bang asawa ni Albert? Ito nga, bakit? Meron ho kayong importanteng dapat na malaman. Tungkol ho sa asawa ninyo. Ano ka ba naman, darling? Kanina ka pa walang kibo. Ano bang problema? Wala naman. Ang iniisip ko lang, ayokong masangkot sa skandalong gagawin mo sa asawa mo. Alam mo naman, takot ako dyan. Tsaka isa pa, takot ako sa asawa ko. Alam mo naman, mas loko-loko sa'yo yun. Mga walang ya! Ngayon, Albert, subukan mo ipagkailang kahayop ang ginagawa mo sa akin. Tikman mo magsinungaling. Tikman mo!
malaya ka nang magpakasal. Pakakasalan mo na ako. Diba? Ayan. Tingnan mo siya, ang swerte-swerte niya, no? Ayan. Oh. Ganda niya. Oh, huwag ka masyadong malikot. Ang saya niya. Ganda niya. Okay na? Oo. Uy, tinan mo nga yung zipper ko. Baka bumubukas. Hindi. Okay na? Bagay na bagay sa kanya yung wedding gown niya, no? Ang buko. Okay ba? Ganda. Ganda niya. Nagda-dance na ako. Hoy! Vicky! Di ka nga dito. Sunod. Ba't pa kanina ko pa napapansin na parang natutulala ka? May problema? Wala. Eh, ganun pala eh. Mabuti pa, tignan mo kung nandyan na yung sundo at ayoko nang pinaghihintay ko si Carlo. Dalhin mo! Konpo pa. Hoy! Ano, maganda na ba ako? Okay na ba? Ay, sabihin niyo sa akin na ay totoo. Maganda na ba ako? I want to look beautiful today. Ano ba? Oo, sabi. Okay na ba? Ay. Roman, Huwag kang mag-alala, Vicky. Pumunta ako rito, hindi para manggulo. Gusto ko lang siya makita bago siya ikasal. Yung trail ko, tingnan mo. Sandali. Ay, naku, I'm so happy. Ay, my hair. ate, Hoy, nandyan na ba ang sundo? Ano? hindi ako nakarating sa labas eh. Bakit? Si Roman nandyan eh. Ikaw ba, Artie? Pinag-usayan ba yung pag-aaral mo? Opo. Ma, maganda siguro kung 4 tayo makakapunta sa Amerika. Bakasyon lang. Kauwi mo lang? Gusto mo na naman bumalik doon? Sige na, Lola. I want to see Disneyland. Oh, itong anak mo. Isama mo na ito. Hindi pa niya nakikita ang Amerika. Ito? Naku ma, wag na. Ang gulo-gulo nito. No, Daddy, I will behave. You will behave. Pero nung nasa Amerika tayo, sabi mo ganito. Uy po,
asawa mo, hindi ba marunong mag-alaga ng bata? Aba, Carlo, dapat ngayon pa lamang tinuturuan mo na siya para pagdating ng araw magkaroon kayo ng anak, hindi na siya mahirapan. Masyado mong ini-spoil yung babae na yan. Ikaw din, baka maging under-desire ka. Sumigi ka, walang under-desire sa pamilya natin. At kapag ginawa niya yan sa'yo, humanda siya. Ako ang makakalaban niya. Ayaw ko lang naman ng kawawa. Good morning, Ma. Maupo ka. Meron daw kayong sasabihin sa akin. Ano ho yun? Ang sabi sa akin ni Carlo ay hindi mo raw nagustuhan ang kwarto na inihanda ko para sa inyo. Hindi naman ho sa ganon, Ma. Kaya lang nagsuggest lang ho ako na i-redecorate yung kwarto ayon ho sa aking panlasa. Kwarto namin yun, ng yumao kong asawa. Lahat ng bagay na nakikita mo ron ay ako, sarili kong nag-ayos. Kung ang opinyon mo ay hindi tama sa iyong panlasa, ang opinyon ko naman, ang sino man na hindi nagkakagusto sa aking pamamahay, ay hindi ko kailangan. Imposible. Walang imposible kung gugustuhin mo. Hindi ko pwedeng iwanan ng aking ina. Eh ano ba ang ginawa mo nung nagpunta ka ng Amerika at iniwan mo siya dito para asikasuhin ang bahay ninyo? Angela, iba yung nagpunta ako sa ibang bansa. Marami akong inasikaso at aayusin ko pa. At kaya niyang alagaan ang sarili niya. Wow, bakit naman ganon? Alam mo, umuwi ako dito sa Pilipinas para tulungan ko ang aking ina. Mahina na yun. Marami ng kapansanan yun. Carlo, alam ko na isa kang mabuting anak. Pero siguro obligasyon mo rin namang maging mabuti kang asawa. Carlo, hindi mo ba ako mahal? Walang kinalaman ng damdamin ko sa'yo at ang pagtingin ko sa aking ina. Paano mo ako mapapaligaya rito? Kung parati na lang ang pakiramdam ko sa sarili ko ay isa akong tau-tauhan. Bahay ng nanay mo to. Pag-aari niya. At wala na siyang ibang ginawa sa akin kundi iparamdam sa akin na palamunin niya ako eh. Hindi ganyan ang aking ina. Paano mong alam? Nandito ka ba na minuminutong kasama ko siya? Nakikita mo ba ang mga galit niyang tingin sa akin? Galit siya sa akin. Dahil akala niya, kinuha kita mula sa kanya. Akala niya, nakikipag-agawan ako ng atensyon ng pagmamahal na dapat sanay sa kanya lamang. Hindi ganun yun, Angela. Hindi mo ako naiintindihan, Carlo eh. Magising ka sa katotohanan. Kung talagang mahal mo ko, magsarili na tayo. Umalis na tayo sa bahay na to. Nabanggit sa akin ni Cedes na gusto mo na raw bumukod. Bakit humihingi ka pa sa akin ng permiso? Hindi ka na bata. May sarili ka ng pamilya. May sarili kang desisyon na dapat mong panagutan. Naiintindihan niyo naman si Angela eh, di ba? Huwag mong pilitin na unawain ko yung babae na yan. Ikaw ang nagpakasal. Ikaw lamang makikisama sa kanya. Kahit tayo nagkakaganito, sana hindi si Angela ang inyong sisihin. Carlo, mag-iingat ka riyan. Ito lamang ang tatandaan mo, Carlo. Ang demonyo para makatukso at makainganyo ng tao, siya'y dumadating sa pinakamagandang anyo. Mahal ko si Angela, Ma. Ano man ang mangyari, mahal ko pa rin siya at hindi na magbabago. Buti binilihan ka ni Carlo ng bagong bahay. Siyempre. Nakatira nga ako sa isang malaking bahay.
Eh kung nagmomolesta ka naman, eh di bibili na ako ng sarili kong bahay. Right. Pareho rin naman ang utang na loob ko yon. Ano ako bali? Aling Sedef, bakit ho nandito kayo? Kasi pinakiusapan ako ng mama ni Carlo. Pinagbilin sa akin na asikasuhin ko sila Carlo at Artie. Yan naman ang hindi ko maintindihan sa nanay ni Carlo eh. Kumuha pa ng katiwala rito. Eh pwede naman ako magbantay ng bahay eh. Asawa naman ako eh. Parang walang tiwala sa akin eh. Hoy, pumunta ka ng kusina. Igawa mo na makakain ng mga bisita ko. Dali! Pronto! Opo. Wow, Angela! Napakaganda talaga ng bahay na ito. Pati simoy ng hangin. Fresh na fresh. Kaya lang, sobrang laki yata. Ngayon lang yan. Pero oras na magkaroon kami ng anak ni Carlo, Bakit? Buntis ka ba? hindi naman. Hindi naman kami nag-aapura eh. Eh, hindi naman kailangan may anak ka na eh. Sino? Eh, di yung minana mo sa yung asawa. Yung bang ritaso niya sa una. Ikaw naman, Stella, pinaalala mo pa. Bakit ate, hindi ba kayo nagkakasundo ni Artie? Hindi. Dahil yung anak niya masyadong mabisyo. Kaya tuloy tinutubuan na ng sunga yung bata na yun eh. Yun namang ama niya, konting kalabit lang ng anak eh, sinusunod lahat ng kagustuhan. Kung sa bagay, okay lang. Lalaki naman si Carlo. Alam mo, yung mga kalaban ko nga kay Carlo, merong mabibilis, merong mahiyain, pero mabilis naman ako't maagap eh. Kaya akin si Carlo. Papasok mo dali! Kakak, dali! Fast break! Dali! Huwag mo na matatagalin! Yan! Okay, papasok ka! Pansy, kunin mo, dali! Kunin mo na, hawakan mo ako! Kunin ko! Hawakan mo! Huwag mo tutulak! Halika dito! Sumakit tayo ulit! Halika, sasakit ka! Pero ngayon, kumapit ka at sakay mo talaga, okay ha? Ready? 1, 2, And up! And up! Okay, up! Sino naman to? Okay, malong ka ha? Ready? 1, 2, up! Tiga, kitin mo na. Okay, talong ka ulit ha? Ano ba naman kayo mag-ama? Ilang oras na kayo dyan sa pula? Tulog na tayo, inaantok na ako. Ano ba? Oo. Inaantok ka na ba? Ano, Artie? Dad. Akit na tayo? Matutulog na tayo? O, mamaya lang kami. Gusto pa maglaro ni Artie. Eh, teka nga muna, ba't pa parating yung batang yan na sinusunod mo? Eh, anong magagawa natin? Yun ang gusto niya eh. Doon siya nasisiyan eh. At saka, wala naman pasok bukas eh, linggo. Kaya sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako, ha? Halika, Artie! Bahala kayo. Halika, ulit. Oh, nagtampo. Oo. Halika, tayo ulit. Oh! Hoy! Sinong nagsira nito, ha? Sino nagbasag nito, ha? Mabuti pa, Artie, umami ka na sa akin kundi sasampalin kita. Nakita kita naglalaro ron, ha? Tita Angela, hindi ko naman po sinasadyang mabatag yung base eh. Hindi sinasadya, hindi sinasadya. Nakita mo namang, ang laki-laki ng space itong bahay na to. Doon ka pa nakaisip maglaro. Eh, alam mo naman nandun ang koleksyon ng vase ko. Tarantadong bata to. Pasensya na ho kayo. Sinabi naman ni Artie na... Hoy! Pwede ba wag kang makialam dito? Doon ka sa kusina. Doon ka sa kusina. Talan mo! Halika nga rito, ha? Halika nga rito, ha? Sa susunod na uulitin mo itong ganitong klaseng bagay. Tatapunin kita, ha? Dudulugin ko ang sinturon ng tatay mo sa pit mo. Sige na! Ha? Tama na! Ha? Daddy! Ano ka ba naman? Sinisigawan mo na nga yung bata, sinasaktan mo pa. Carlo, kailangan disiplinahin na yung anak mo dahil masyado na tumitigas ang ulo. What can you expect? Eh, bata yan. Aba, It's alright, son. It's alright. no, it's not all right. Pinakampihan mo yan. Konsintihin mo. Para paglaki niyan at naging tarantado, pati ikaw tarantaduhin yan. Teka muna. Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Eh, bisit na ako dyan sa anak mong yan eh. Tingnan mo yung ginawa mo sa anak ko. Carlo, wag mo siyang sundan. Sinabi ko dito ka lang eh. Dahil sa lintik na vase na yan, kontratuhin mo anak ko? Para siyang kriminal? Eh, paano mong matutulungan yung anak mo? Kung sa tuwing iiyak yan, eh para kang isang tutang hahabol-habol at nagmamakaawa. Minamanipulate ka lang ng anak mo eh. Ang vase, napapalitan. Pero ang anak ko, kahit na isang barkong vase pampalit mo,
Hindi mo kayang tumbasan. Para ba akong laging tinitest ng antipatikong bata na yan, ah? Para bang lagi niyang pinapakita sa akin na may power siya sa ama niya. At ito namang walang hiya si Carlo. Konsentidor. Ewan ko ba kung bakit kinukonsenti niyang antipatiko niyang anak eh. Pero alam mo, Stella, ayoko nang makipag-agawan ng atensyon sa asawa ko. Nandyan ka na naman, Angela. Ikaw lang naman ang gumagawa ng sarili mong problema eh. You just have to accept certain facts and live with them. Na anak niya si Artie? At asawa lang ako? Oo. Unless na magkaroon kayo ng sariling anak. Angela, dapat i-tolerate mo si Carlo sa attitude niya sa anak niya. Tandaan mo na he's trying to compensate sa lahat ng shortcomings niya. Because of the broken marriage. And the death of the mother. Teka nga muna. Hanggang ngayon ba kailangan makipag-contest pa rin ako sa pagmamahal ng ibang tao? Ikaw lang naman ang naglalagay niya sa isip mo eh. Ikaw lang. Hindi mo ako naiintindihan eh. Hindi mo ako naiintindihan! Simula pa ng pagkabata ko, ipinaglaban ko na ang lahat ng taong minamahal ko. Ampon ako. Ipinalam sa akin ang lahat ng tao yan. Na dinampot lang ako ni na Mr. and Mrs. Bautista. At si Vicky ang tunay nilang anak. At kung hindi ako naunang dumating dito kay Vicky, hindi sana ako narito ngayon. At tinapon lang ako ng tunay kong magulang. Eh hindi naman yan ang source of bitterness, Angel eh. Dapat nga matuwa ka eh. At swerte ka. Swerte! Yan ba ang matatawag mong swerte? Ang makipaglaban para lamang ako mapansin. Ang patunayan sa kanila na kahit sino pa ako pwede na nila akong mahalin. Yan ba ang matatawag mong swerte? Paano ba sasabihing swerte ako? Kanong hindi ko alam kung sino talaga ako. Hindi ko alam kung sino tunay kong magulang. Hindi ko alam kung saan ako nanggaling. Paano ba sasabihing swerte ako? Alam mo, Stella, sawang-sawa na ako. Pagod na ako. Ngayon wala nang makakapigil pa sa gusto kong gawin sa buhay ko. Kahit na sino pa siyang Diyos-Diyosan, kahit na sino pa siyang maligno, kahit na isumpa pa ako, ipaglalaban ko ang dapat na nasa akin. Kukunin ko ang dapat na nasa akin. Ngayon, kung kinakailangan patayin ko lahat ng nakapaligid kay Carlo, gagawin ko. Papatayin ko silang isa-isa. Papatayin ko sila! Dad! Halika, anak! Yeah! Bigat mo na! Naging good boy ka ba? Ha? Halika! Meron ako surpresa para sa'yo. Ano po yun? Alam kong mag-i-enjoy ka rito. Ito na yun. Sige ba? Ito na. Tadaan! Wow! Yay! Oh, halika na, sakay na. Dad, akin to? Halika na. Wow! Halika. O, sige. Yan. Kahit nakabalot Dali, ha? dali. Wow, ang ganda! At ang bilis-bilis pang tumakbo! Yay! Yay! Ang sarap mag-bike! Uy, mutik na ako sumemplang! Yaya, Yay! andyan pala kayo, senyorita. Yaya, tignan mo ako! Oh. Pumunta ka nga sa kusina at ipagtimpla mo ako ng juice. Hindi ko pwedeng iwanan si Artie. Ako nang magbabantay sa kanya. Pero, ano ba? Ruby! Yay! Opo. Ang sarap mag-bike!
Yay! Teka, Artie, ang ganda ng bike mo. Opo, at saka po, mabilis pa. Mabilis? Opo. Talaga? Opo. Gaano kabilis yan? You want me to show you? Sige, pakita Sige mo po. sa akin, ha? Sige, Opo. kaya mo yan. Oh, galing! Ano po ba gustong ipakita ko sa inyo na marunong ako magbike na mabilis? Ano, gusto mong pakita sa akin? Opo. Alam mo, bumaba ka doon. Nakita mo yung pababa na yun? Opo. Doon ka. Lalo mong maipapakita sa akin kung gaano kabilis ang bisikleta mo. Opo. Ano, kaya? Kayang-kaya ko po yan. Kayang-kaya daw. Opo, kaya ko. Alam niyo po, isang araw, sabi po ng daddy ko sa akin, pupunta daw po kami Luneta. Tapos daw po, doon daw po kami magbabike. Paikot-ikot po kami doon. Talagang mahal na mahal ka ng mami at daddy mo, no? Opo, mahal ko rin po kayo. Kaya lang po, minsan, pinapagalitan niyo ako eh. Pasensya ka na, Artie, kasi kung minsan, para bang wala ako sa mood. Okay lang po yun. Sige, Artie. Bilis! Artie! Panginoong Heso Kristo, lahat na nagtiwala sa iyo ay nagtamasa ng kaligayahan. Sinaganawa kami ng iyong liwanag nang sa tuwin ay kayo aming mahandugan ng dalisay na pag-ibig magpasawalang hanggan. Amen. Carlo, ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw ka nang ganyan eh. Para kang natutulala. Hindi ka nagkakakain. Hindi ka nagsasalita. Hindi kita makausap. Alam ko naman kung ba't nagkakaganyan ka eh. Naalala mo na naman yung anak mo. Hoy, Carlo. Patay na yung anak mo. Ako ang buhay. Ako ang pinahihirapan mo eh. Letseng buhay to? Hoy, Carlo. Letse ang anak mo. Kontrabida siya sa buhay ko. Patay na siya. Inaagawan pa rin niya ako ng atensyon sa'yo. Alam mo kung bakit letse sa akin yung anak mo? Dahil nung buhay pa siya, buwisit na siya sa akin. At ngayon, patay na. Buwisit pa rin! Pagalit sa akin si Carlo eh. Sinisisi niya ako sa mga nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit galit sa akin si Carlo eh. Biniblame niya ako sa mga nangyari. Biniblame niya ako sa pagkamatay ni Artie. Angela, you're imagining things again. Hindi eh. Ginawa ko ng lahat. Kinausap ko siya pero ayaw niya akong kausapin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para ako may kasamang bato sa bahay. Ate, namatay ang isa sa pinakaimportanteng tao sa buhay ni Carlo. Masisisi mo ba siya kung... At ako
Ako, hindi ba ako importante sa kanya? Hindi ba ako importante? Asawa niya ako ah! Asawa niya ako, hindi ba? Hindi ba? Angela, huwag ka masyadong maging malupit sa sarili mo. Give him time. Pa! Manang Sedes! Manang Sedes! Senyorita, Ang senyorito mo, umalis ho eh. saan na nagpunta? Hindi ko po alam pero meron po siyang dalang mga maleta. May dalang maleta? Senyorita, sa tingin ko po'y lumayas. Anong plano mo, Carlo? Hindi ko na nga ho alam, May. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, wala na yatang tama eh. Ang mga minamahal ko at ang mahalaga sa akin, lahat nawawala. Anak, nandito pa naman ako. Humberto, anong sabi? Ayaw ho makipag-usap sa inyo eh. Bakit daw ho? Ewan ko, hindi ko sinabi ang dahilan eh. Ganon ah? Aba, teka muna, hindi pwede! mo! Hindi pwede! Tawan mo ako! Hindi pwede! Baka nakakalimutan mo, ha? Na minsan naging senyorita mo rin ako sa bahay na ito. At sabihin mo dyan sa mga amo mo, ha? Na hindi nila ako basta-basta pwedeng pagtabuyan. Hindi ako katulad ni Rina na pwede nilang sipa-sipain dito sa bahay na ito. At hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaglalaban ang hindi napupunta sa akin. Ang nararapat na sa akin. Naintindihan mo? At hindi isang katulad mo lang ang pipigil sa akin. Naintindihan mo yon? Ha? Ano ba? Sinabi ko, huwag kayo Iwan pumunta mo! roon! Hindi kayo pwede pumasok! Hindi kayo pwede pumasok! Iwan mo ako! Tigas naman ang ulo Wala niyo. kang pagkalang sa Ano ba? akin! Diyan kayo! Diyan Iwan kayo mo sa labas! Kayo sa labas eh! Ano mo? mo Kahit ako! sabi nyo! Hindi kayo pwede iwan! pumasok! Diyan kayo! Iwan mo! Diyan! Carlo! Buksan niyo ang pinto! Mga walang hiya kayo! Carlo, mahal kita! Mahal na mahal kita! Carlo! Carlo! Carlo!
Good morning. Vicky! Ikaw pala. Kumusta ka na? Dumun tayo sa loob. Halika. Wag na, hindi naman ako magtatagal eh. Umupo ka muna sandali. Would you care for something? No thanks. Napadalaw ka. Carlo, hindi ako pinapunta dito ng ate. Alam kong may gusto't na nangyayari sa inyo. Nandito ako para ayusin. Pinakasalan mo siya, Carlo. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Hindi totoo yan, Carlo. Nakakita ni Yaya kung anong ginawa ni Angela. Sinadya niya, Vicky. Mas paniniwalaan mo pa ba ang Yaya kesa sa iyong asawa? Mas matagal ko kilala si Yaya. Kesa sa iyong kapatid. Hindi ko inaasahan ganyan ang magiging reaksyon mo sa mga pangyayari. I guess I expected more from you. Good day. Vicky! Vicky! Vicky, sandali! Ayoko ang sama ng loob namin ni Angela. Mamagitan sa ating dalawa. Baka nakakalimutan mong kapatid ko si Angela. Pero magkaiba kayong tao. Kapatid ko si Angela. Punyeta ka! Sino ba ang nagsabi sa'yo na manghingi ka ng tulong kay Carlo nang wala akong pahintulot? Ate, gusto ko lang namang makatulong eh. Ha? Makatulong? Bakit humingi ba ako ng tulong sa'yo? Humingi ba ako ng tulong sa'yo? Hoy, Victoria! Akala mo hindi ko alam? Matagal ko nang alam na may gusto ka kay Carlo. At nagpunta ka ron hindi para tulungan ako, kundi para makita mo siya at makausap mo siya at lumandi ka sa kanya! Hindi totoo yan! Hoy! Hoy! Hindi ka gaga! Hindi ka gaga para aminin mo katotohanan! Ate, nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali! Alam ko ang sinasabi ko! Ginagamit mo ang disgusto naming mag-asawa ang problema namin para maisingit mo yung sarili mo! Para maisingit mo yung kalandian mo dahil may gusto ka sa kanya! Gusto mo siya kagawin sa akin! Ate, hindi totoo yan! Napakababa naman ang pagkakakilala mo sa akin. Nagpunta ako doon para tulungan ka. Dahil kapatid kita. Naawa ako sa'yo. Mahal kita. Ito pa ba ang igaganti mo? Hoy! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo! Pwe! Problema ko to at kaya ko lutasin! Huwag ka nang magpakamartir pa! Dahil ang mga ipokritang katulad mo hindi na uso sa mundong to! Leche ka! Carlo! Carlo, please, kausapin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Please, kausapin mo naman ako. Carlo, please, nakikiusap ako sa'yo. Kausapin mo ako. Nakikiusap ako. Ano bang ginawa kong kasalanan sa'yo? Hindi ko maisip ko anong kasalanan nagawa ko sa'yo. Para tratuhin mo ako ng ganito. Ano bang gusto mong gawin ko? Kasalanan ko ba kung sakaling mahalin kita? Kasalanan ko ba kung mahal kita? Ito ba? Ito ba ang gusto mong gawin ko? Ito ba ang gusto
mong gawin ko para lang mapatawad mo ako sa mga kasalanan hindi ko naman sinasadya? Sige, dibuktan mo na lahat ng galit mo sa mundo sa akin. Carlo, nakikiusap ako. Carlo, mahalin mo ako, please. Mahalin mo lang ako. Wala nang mamatay ang aking anak. Namatay na rin ang aking pagtingin sa'yo. Kaya bitawan mo ako. Ayoko. Mahal na mahal kita, Carlo. Ayoko, akin ka. Mahal na mahal. Carlo, hindi pwede. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Bitawan mo ka. Ayoko. Bitawan mo ko, sabi! Ayoko. Carlo, maawa Bitawan mo ko! Maawa ka sa akin. Umalis ka na rito! Hindi ko kaya. Huwag mo akong Umalis ka na! Carlo! 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 Kaya! Hindi! Hello? Pwede makausap si Vicky? Si Vicky nga ho ito. Sino sila? Vicky, si Carlo to. Carlo? Carlo? Vicky. Maupo ka, oh. Anong gusto mo? Tapos na ako sa bahay, salamat. Salamat at dumating ka. Ayoko namang masabi mong dahil meron kayong samaan ng loob ni ate na kumakampi ako sa kanya o di kayo nakikialam sa inyong hindi pagkakaintindihan. Alam ko ikaw lang ang maasahan ko. Carlo, gusto kong makatulong. Vicky, kaya kita pinapunta rito. Dahil sa iyong kapatid. Hindi ka na kailangan magsalita. Nauunawaan ko ng lahat. Napakabilis ng mga pangyayari. Ako man naguguluhan. Nabigla nga ako nang magpasya si ating iwan si Roman. At sa'yo sumama. Naguguluhan din ako ngayon na sa maikling panahong pagsasama ninyo ni ate, nagkakaroon na kayo ng hindi pagkakaunawaan. Stop it, Carlo. Gusto ko rin sabihin sa iyo ang aking nararamdaman. Hindi lahat ng nararamdaman ng tao ay dapat harapin. Hindi lahat ng kagustuhan ng tao ay tama. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ewan ko, Carlo. Parang hindi tama itong nangyayari sa atin. Pero aaminin ko sa'yo, simula pa nung una nating pagkikita, parang ikaw nang nag-iisang lalaki sa mundo. At sana sa'yo, Vicky, wala nang pagkakamali. Bakit? Nasa itsura ko bang taong gagawa ng hindi tama para masaktan ka muli? Titiyakin ko, Carlo. Hindi.
Good evening ho. Magandang gabi ho. Pwede ko bang malaman kung nandito si Roman? Ano nangyari sa'yo? Ba't kaya nang itsura mo? Oh, ba't para kang natulala? Halika rito. Alam mo, nung sinabi mo sa akin na mag-isa ka na lang dito, pumasok ako. Ayaw mo ba no? Tayong dalawa lamang. Ngayon magagawa mong lahat ng gusto mong gawin sa akin. Okay? Okay.
Vicky, Bakit, ate? saan ka nang galing, ha? Kailangan mo pa bang malaman? Inaalis mo na ba ako ng karapatan? Baka naman nakakalimutan mo na mas matanda ako sa'yo. Lumabas kami ng mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo? O si Carlo? Pwede ba tigilan mo mga ganyang paratang? Hindi mo pa sinasagot ang tinatanong ko sa'yo eh. Hindi mo pa sinasagot ang tinatanong ko sa'yo. Si Carlo ba ang kasama mo? Si Carlo ba? Good night, ate. Ito ang intindihin mo ha at ilagay mo dyan sa utak mo. Ayoko nang pinagtitripan mo si Carlo. Ayoko nang pinakikialaman mo si Carlo. Naintindihan mo? Sa ikinikilos ni ate, parang may alam na siya sa relasyon natin. Kapag nangyari yun, yun ang kinatatakot ko. Alam mo naman ang ugali ni ate. Huwag kang mag-alala. Bago pa makapag-isip ng kahit na anong ate mo, makakalipad na tayo papuntang Amerika. Carlo, hindi yun ang solusyon. Napakalaki ng Amerika para makita niya tayo. At habang buhay tayo magtatago sa kanya, yan bang gusto mong mangyari? Vicky, trust me. Hindi tayo magsasabay. Mauna ka. Pagkatapos, susunod na lang ako. Pupunta tayo sa Australia. Pagkatapos nun, magkikita tayo sa New York. Bye, sir. Vicky, Your name, please? Mr. Rodriguez. magtiwala ka sa akin, ha? Ang ibig mo sabihin, Roman eh. Nagawa mo yan sa mga magulang mo nang dahil sa akin. Patunay yan na ang pagmamahal ko sa iyo ay walang kapantay. Eh, yung tungkol kay Vicky at kay Carlo, paano mo nalaman? Nakita ko sila eh. Nakausap mo na ba si Vicky tungkol doon? Oo. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Pero alam ko niloloko lang siya ni Carlo. Alam ko ang estilo ng lalaking yun eh. Kabisado ko na kung paano niyang makuha ang isang babae. Alam mo, Angela, kasalanan din ng kapatid mo yan. Hindi, Roman. Mahal ko si Vicky. Kaya lang mahinang utak ng babae niyan pagdating sa lalaki. Naiintindihan ko ang kanyang pinagdaanan. At ayokong tumahimik na lang
habang pinagmamasdan ko siyang napapahamak. Nasabi mo na sa akin, Roman, na kahit na anong hilingin ko, gagawin mo. Ngayon, Roman, patunayan mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Ang iuutos ko sa'yo, patayin mo si Carlo. Vicky, ang sabi sa akin ng ate Angela mo, pupunta ka raw sa Amerika. Bakit ka pupunta ron? Dadulo po ako sa kasal ng kaibigan kong si Cherry. 3 years na kayong hindi nagkikita nun. Ibig mo sabihin gagastos ka ng pera para lang makapunta ka sa kasal na yun na wala namang kakwenta-kwenta. Ate, she's still my friend. Ha! Kalokohan yan. Kay papa ako nagpapaalam, hindi sa'yo. Palibhasa kasi, hindi mo pinaandar yung utak mo eh. Biro mo namang iwanan mong mag-isa rito ang daddy. Alam mo naman na tayong dalawa lang nagbabantay sa kanya. Mas priority mo pa yung kasal na yan kesa sa kapakanan ng daddy. Bakit? Nung nag-honeymoon ka, may karamdaman din ang daddy Pagkatapos ngayong aalis ako, puro kasatsat, ang dami mong reklamo. Aba dad, naku, sinasagot na ako niyan ha? Naku baka... Paano sumagsawa na ako sa'yo ate? Lagi na lang akong underdog mo. Tuwing na lang lalakasan mo ang boses mo, mananahimik na lang ako tiiyak. Kung tutuusin, mas higit na may karapatan ako sa pamamahay na ito kaysa sa'yo. Oh, bakit? Dahil ampon lang ako, ganun ba? Ha? Butit sa bibig mo nang galing yan. Tama na kayong dalawa. Para kayong mga aso't pusa. Gaano katagal ka sa Amerika? Bakit? Dad, 3 weeks lang po. Huwag ka nang makialam, Mariba. Meron ka ng sariling personal na problema. Huwag mo nang pakialaman ang pagpunta niyo sa Amerika, okay? Eto ang ticket mo, Vicky. You'll be leaving on Thursday, direct flight to San Francisco. Tapos may connecting flight ka on Tuesday for New York. Darating ba kami sa New York sa Tuesday ng sabay? Oo, ibinuko na nga kayo sa Roosevelt at Madison. Bakit doon? Dahil humingi ako ng hotel na hindi isipin ni Numan na nandun tayo. Carlo, eto ang ticket mo for Sydney. You'll get there 3 hours ahead of Vicky when you reach New York. Excuse me? Alam mo, Carlo, I feel so stupid doing this. Alam mo, lahat naman tayo eh. We do silly things once in a while. Di ba, sweetheart? Angela! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Ate! Kung ano man ang namagitan sa inyo ni Carlo, tapos na yun! Tama nga! Pero hindi ko pa natutupad ang katuparan na isinumpa ko sa aking sarili na sa lalaking yan! Walang ibang babae makikinabang maging sino man maging ikaw! Angela! Wala akong ginawang masama sa'yo kahit na kailan. Kayari nangyayari ang lahat ng ito dahil kasalanan mo! Dapat siguro ipaw mo sarili mo sa lupa! Dahil sa kaswampakan mo! Angela! Tapos na ang lahat! Magsama na lang kayo! At iwanan niyo na lang kami! Ganon Carlo, walang iyak ka! Naman! Ito ang lalaking sinasabi kong ginagawa ko mula sa'yo! Ito ang lalaking sinasabi kong patayin mo para sa akin! Patayin mo naman! Patayin mo na! Patayin mo sila!
ang pakinggan mo! Huwag silang sundin mo! Patayin mo na sila! Patay! Roman, huminahon ka! Wala sa kategorya mo ang taong papatay para sa kanya! Patayin mo sa laban! Wag! Wag! Tingnan mo ako! Papatayin kita! Ayun ka! Panginoon.